nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, cambio naman po tayo ng paksa. Di ba kahapon, ng isang araw pa natin tinatalakay. At naharap po sa kasong blunder. Yung isang mayor dyan sa Cotabato, kaugnay po dun sa pansod ng disbursement para po dun sa pagbili ng mga lupa para naman po dun sa proyekto. Kumbaga nakinabang yung kanyang kababayan dyan sa Cotabato, yung kanilang local government. Ito, para talakayin po natin yan, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si Mayor Bruce Matabalaw. At magandang hapon po, Mayor BM. Welcome po sa Target On Air. Ano po ang inyong naging reaksyon o komento kaugnay po dun sa kasong isinamba po sa inyo at kasama po yung 4 pong opisyalis dyan sa Cotabato City, Mayor? Magandang hapon, Karex. Magandang hapon sa lahat ng inyong tagapakinig. Hindi na ako nasurpresa dahil nitong mga nakalipas na buwan mula nung sila ay umalis sa aming partido at nagdesisyon na labanan ako sa darating na eleksyon, ay nagsunod-sunod na rin ang ginagawang paggigipit sa Executive Department sa sangguniang panlungsod. So hindi na kami nagulat, lalong-lalo na ako, hindi na ako nagulat. Hindi ko lang inaasahan ay magsasampa sila ng isang kaso na mukhang hindi masyado pinag-aralan, Karex, dahil ang pagbayad ng loan sa bangko ay obligasyon ng city government dahil nung ipinasa ang ordinansa para ma-acquire ang loan ay nakadedicate ang payment na auto-debit. Ibig sabihin, pagpasok ng NPA sa amin, ay ibinabawas agad yung loan repayment sa either sa DBP or sa Land Bank of the Philippines. At eto naman mukhang talagang pinagplanuhan dahil mukhang timing dahil eleksyon, Mayor. Sa tingin ko, gano'n na nga. In fact, ang term po dyan ay klarong-klarong political harassment ito and strategy ng kalaban para dahil sa tingin ko kulang sila sa maipagmamalaking accomplishments at track record, Karex, kung kaya sila ay nagre-resort sa mga ganitong mga strategies na sa tingin ko ay hindi naman nakakatulong sa kanilang kandidatura. At ito pong nagkaso sa inyo, City Councilor din po ng Cotabato City, hindi po ba sila aware na itong pagbili ng lupa, paggamit ng inyong LGU project, ang nakinabang ang inyong kababayan dyan sa Cotabato, Mayor? Alam nila yan, Karex, dahil kami naman ay magkakasama sa isang partido noon, sabay-sabay kaming nanalo. Only nung mga ilang buwan na lang natitira sa 2024 nung sila ay magdesisyon na tumiwalag sa aming partido, na nagsasabi silang may mga kalokohang nangyayari. Pero noong panahon, alam nilang lahat yan, Karex, and aminin man nila o hindi, Diyos ang tanging nakakaalam ng katotohanan. And hindi lang naman kasi itong pinag-uusapan nating loan, Karex, ay hindi ito loan na ginawa ko sa panahon ko lang dahil ito ay minanang loan mula pa noong 2019. Naupo ako Mayor 2022 at ang proyekto na pinaggamitan natin ng loan sa panahon ko ay kompleto ang papeles, nandyan na sa city government, nasa ating vault, ang titulo ng lupang binili. So, hindi yun ang question. Ang kanilang kino-question dito ay di umano ay ibinulsa ko ang mahigit 80 milyong piso na dapat ay pinambayad sa Development Bank of the Philippines. Nakakuha kami ng certification, Karex, sa DBP na nagsasabing wala tayong default at lalong wala tayong palya sa pagbabayad ng loan amortization sa kanila sapagkat ito nga ay auto-debit sa ating NPA na pumapasok buwan-buwan. So hindi ko alam kung ano yung kanilang basihan ng pagsasampa ng kasong plunder at pag-aakusa na keso nagbago daw yung buhay ko at mahilig daw ako sa mga luxurious items. Well, that's something that we need to prove in court. Basta tayo, Karex, ay kampante tayo at naniniwala tayo sa hustisya. Dahil wala naman po tayong ginagawang kabulastugan at lalong wala tayong ibinulsang pera ng city government, lalo na't nagkakahalaga
ng mahigit 80 milyong piso. Mhm. So the same, ganun din ang sa apat pa nating kasama sa executive department na kinasuhan din nitong 6 na konsehal. Apo, kanina nabanggit niyo, Mayor, yung loan 2019. Pero kayo umupo Opo. 2022. Yes. Ibig sabihin, yung... Ipinagpatuloy natin ang pagbabayad dahil yun naman ay hindi obligasyon ng mayor. Ano? Apa. Obligasyon yun ng city government. At bilang mayor na nakaupo ngayon, at dahil merong agreement with Land Bank and DBP na magbayad kami, ay ipinagpatuloy ko po religiously at walang palya yung ating loan amortization. So wala talagang katotohanan. Maliban na lamang kung inaakusahan din nila ang DBP o kaya ang Land Bank Apa. na kakutsaba ko. Dahil hindi po mangyayari na nakuha na nila, nakaltas nila sa aming NPA, ay kukunin ko pa sa kanila para maibulsa. So, mukhang napakalabong mangyari yan dahil wala naman talagang paraan para manakaw mo ang loan amortization na ibayad na sa bangko. Apo, kumbaga talaga naghanap sila ng butas para alam na natin dahil timing, mag-e-election nga. At kagaya po dun sa mga job order, yung mga empleyado ng Cotabato City Hall, ano na po estado po doon? Isa pa rin yan sa ipinupukol po sa inyo, Mayor. Ang talagang issue dyan, Karex, kami ay nakapaghanap na ng pondo Apa. para maswelduhan yung more than 3,000 na contracts of service. Mhm. Nung nakakalap na kami ng pondo, ipinadala namin sa sanggunian para i-authorize nila. Apa. Pero ang nangyayari kasi dahil naghahanap lang talaga ng butas, Karex, Mhm. imbes na matuwa sila dahil marami palang pera, maraming pondo ang city government Mhm. at kailangan lang nilang i-authorize, ay kung ano-ano ang hinihingi nilang mga dokumento na wala na sa lugar. So sa Apa. tingin ko, ito ay panggigipit lamang at inuulit ko political harassment Mhm. dahil iniisip nila ay hawak nila ang power of the purse. Ibig sabihin, hindi kami makakagasta kung hindi nila aprubahan. Ang masaklap pa nito, Karex, Apa. doon sa ipinadala naming total amount, ang inaprubahan lamang nila ay ang pasweldo sa humigit kumulang 200 contracts of service Mhm. na empleyado ng sangguniang panlungsod. Hindi naman po siguro tama yun. Dahil kung sila, ang mga contract ay gustong sumahod, ang contracts of service din ng executive department na mas maraming trabaho kumpara sa kanila ay nag-aahad din na sila maswelduhan. So, talagang ito, Karex, ay klarong-klarong pamumuli ka lamang at panggigipit sapagkat tayo ay nagtatrabaho ng mahusay sa executive department Apa. at sa tingin ko ito na lang yung natitirang paraan para sa kanila na pwedeng sumira sa aking muling pagtakbo as mayor ng lungsod ng Cotabato. Apo, at sino ba makakalaban yung mayor dyan sa Cotabato, Mayor? 4 po kami actually. Yung isa ay isang baguhang kandidato, yung isa naman ay yung tinalo kong mayor nung nakaraang eleksyon at ang ang pang-apat ay yung aking kasalukuyang vice mayor ngayon na lumipat ng partido. Apo, at hindi pa ba sila natutuwa nung kayo maging mayor ng Cotabato City? Kumbagay gumanda ang lungsod nyo, bumaba ang krimen, naging tahimik, naging safe, Mayor? Yun ang ipinagtataka natin, Karex, dahil hindi naman forever nauupo akong mayor, no? Darating ang panahon na matatapos ang aking termino. In fact, meron pang usapan na ay hindi ko natatapusin yung 3 terms, subalit kailangan ko lang ipagpatuloy yung mga magagandang naumpisahan natin dahil sa panahon nga natin ay napakalaki ng ipinagbago ng lungsod ng Cotabato hanggang makamit natin na muling maging first-class city. Opo. Pero hindi nila na-appreciate yung Karex. Mas nangingibabaw sa mga taong ito ang kanilang personal na ambisyon, ang kanilang pansariling interes, kung kaya't kahit nakikita nila na sa panahon natin ay maganda ang takbo ng local government, ay nais nilang humalili. Naiintindihan naman natin, mga politiko, ang pangarap talaga ay maabot yung mga posisyon na kamukha ng hawak ko ngayon, pero sana naman ay inisip din nila yung kapakanan ng maraming tao dahil nakikita naman nila na hindi ako mayor lamang dahil sa posisyon at hindi ako namimili ng pinagsisilbihan. Talagang pinanindigan natin, Karex, Apa. ang ating slogan ng mayor para sa lahat.
Tama po. Pero tanggap natin yung katotohanan na, well, personal ambition ng ilang tao. Kaya tingnan na lang natin kung sino ang magwawagi, ang nagpapakita ba na magandang track record at maraming accomplishments, o yung mga nangangarap palang magsilbi dahil sa kanilang pansariling interes. Opo, at ako mismo ang saksim buhay nung ako'y huling mapunta dyan sa Cotabato City. Pagbungad mo pa lang yung mga tangke nakahambalang dyan, nandun yung panganib, yung pangamba ng tao. Ngayon po, kamusta kapag bibisitahin ng Cotabato City, Mayor? Naku, napakaliwanag na ng lungsod, Kare. Mhm. Ang ating mood, nabuhay ang sports Apa. para sa mga kabataan at sa mga sports enthusiasts. Ang ating People's Palace ay naging tourist attraction na. Mhm. Nahon ang ating panunungkulan, tumaas ang ating investment, lumaki ang ating local collection. So in short, napakaraming magagandang balita at maganda na rin yan na nabanggit mo, Karex, yung peace and order Mhm. dahil nito mga nakalipas na panahon ay napakababa ng ating crime rate. Apa. In fact, mas bumaba pa simula nitong Enero nung nagkaroon ako ng bagong city director ng Philippine National Police. Mhm. At higit sa lahat, ongoing ngayon, Karex, ang installation ng 138 CCTV cameras all over Cotabato City Mhm. para sa seguridad ng ating mga mamamayan. Apo, at siguro pag may pagkakataon kami mismo, personal na pupuntahan po namin yung Cotabato City, Mayor. Aantayin ko kayo dito, Karex. Welcome na welcome kayo. Para nang sa ganon ay hindi lamang ikinukwento sa inyo Mhm. ang kasalukuyang estado ng Cotabato City, kundi kayo mismo ang makakakita at makakaranas ng isang masayang Cotabato City. Apo, at yung binanggit nyo, hahanapin ko pagpunta ko dyan sa Cotabato City. Salamat po sa pagkakataon, Mayor. Maraming salamat, Karex. Mabuhay kayo. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Cotabato, kasing gulo ng tao. Iyan po ang tinig mga kaibigan ni Mayor Bruce Matabalaw ng Cotabato City, ha?